Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa pagdiriwang ho natin ng banal na misa sa ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma, papurihan at pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na patuloy nating natatanggap. Pasalamatan natin siya sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya, gayon din sa biyaya at pagkakataon na tayo makapagsisi, tumalikod sa mga kasalanang ating nagawa ngayong panahon ng Kwaresma. Mga minamahal, kalakit ng mga kahilingan nating iluhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ng Obispo Kaparian, mga taong humingi sa atin ng mga panalangit dasal, gayon din sa mga taong pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyano na hindi natin nakakapiling. Sa pagdiriwang na ito, sa anumang kadahilanan at sa ating lahat na nakikiisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naaalala ng kanilang mga kamag-anak. Magtamasa nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng may kapal. At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapababang loob nating sambitin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo ng lunas sa kasalanan, ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway, upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong may bangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Diyos, "Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong Panginoon ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag kayong babanggitin ng walang kabuluhan ang pangalang Panginoon, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa ika-7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o ang anumang pag-aari niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos, liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Panginoon,
Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Panginoon, iyong taglay ang salitang bumubuhay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang mga Hudiyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudiyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudiyo at Griego, si Kristo ang pangyarihan at karunungan ng Diyos, sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanya nang ibinigay upang mabuhay kailanman. Ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudiyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito itinanong siya ng mga Hudiyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatang kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibayin ninyo ang templong ito, at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudiyo, 46 na taong ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Nang pista ng Paskwa, nasa Jerusalem si Jesus. Marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalaghang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus,
sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man, sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli, magandang hapon po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid at maligayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay nasa ikatlong linggo sa panahon ng Kwaresma at napakaganda dahil sa ating mga pagbasa, lalo tigit sa mabuting balita na ating napakinggan, ito yung masabi nating natatanging pagkakataon na si Jesus ay ipinakita yung kanyang malasakit sa bahay ng kanyang ama. Na sa mga ilang nakakabasa nito, ay kumbaga ay nalarawan nila na ito yung pagkakataon na nagalit si Jesus. Actually, mga minamahal ko mga kapatid, hindi naman galit. Mukha lang galit siguro, mga minamahal. At kung ating itutuusin na galit si Jesus, mga minamahal ko mga kapatid, ay sino bang hindi magagalit? Na nililinis mo yung bahay o tahanan ng iyong ama, tapos ang mga taong nakapaligid dito, dinudumihan. Ika nga'y winawalang iya. Sino bang matutuwa nun? Mga minamahal ko mga kapatid, sinong hindi magagalit sa sitwasyon na nakita ni Jesus sa tahanan, sa templo, mga minamahal ko mga kapatid. At tayo din, mga minamahal ko mga kapatid, sino bang hindi magagalit at sinong hindi mayayamot at maiinis na kapag naglilinis ka at ang mga kasama mo sa bahay ay patuloy ang pagkakalat, patuloy ang pagdudumi? Mga minamahal ko mga kapatid, sinong hindi maiinis niyan? Sinong hindi magagalit? Sinong hindi mayayamot? Si Jesus nga mga minamahal ko mga kapatid, tayo pa kaya? Kaya nga, masasabi ko po, hindi galit sa Jesus. Naglilinis lang siya. Chine-check niya, mga minamahal ko mga kapatid, kung malinis ba o ginagamit ng wasto yung tahanan ng kanyang ama. Ayun nga, unfortunately, hindi. Kaya nga, sa pagkakataong ito na tayo nasa ikatlong linggo, sa panahon ng Kwaresma, napakaganda. Dahil kung si Jesus naglilinis ng templo, tayo din, bilang mga mananampalataya, maglilinis din dapat ng templo ng Espiritu Santo, which is yung ating pagkatao. Mga minamahal ko mga kapatid. At syempre, pinapaalala sa ating mga pagbasa ngayon kung paano natin lilinisan o kung ano yung marapat nating gawin para lubusang malinis ng ating Panginoong Jesucristo yung ating pagkatao, yung ating kaluluwa sa dumi na ikinakalat natin dito. Sa mga masamang gawi at sa mga kasalanan na ating ginagawa bilang mga tao. Ipinababatid niya, ano ba yung marapat nating gawin para sa panahon ng Kwaresma, sa paglilinis ni Kristo ng templo at templo din natin, mga minamahal, ano yung ating, kumbagay, magiging parte? Una, mga minamahal kong mga kapatid, tumulong ho tayo sa paglilinis. Wag lang tayo basta magmamatsyag, tutunganga, at sabihin natin, magiging tamad na yung ating kapwa o si Jesus, naglilinis na nga, tayo ay nakaupo pa rin sa tabi at walang ginagawa. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, ito yung panawagan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Tumulong naman tayo sa Kanya sa paglilinis. Kasi hindi magiging lubos yung linis niya sa templo kung tayo naman ay ganito yung ginagawa. Patuloy yung pagkakalat.
No? Patuloy yung pagdudumi. Nilinis ka na nga sa kasalanan, balik ka na naman sa dati mong ginagawa. Ay, hindi talaga malilinis ang iyong kaluluwa niyan. Di ho ba? No? Kaya tayo din, praktikal, mga minamahal kong mga kapatid, kapag maglilinis, no? Di syempre, we need to get our hands dirty. No? Mga minamahal, ganoon naman po talaga sa paglilinis, kahit kay mag-gloves at kung todo protection ka pa, di ba mapapawisan ka? Ano ho? Yan. No, madudumihan ka. Ganon din ho sa paglilinis ng ating kaluluwa, sa ating pagkatao. Mahihirapan, masasaktan tayo. Kaya nga ngayon pong panahon ng Kwaresma, mga minamahal kong mga kapatid, tignan niyo po ang paalala at imbitasyon ng inang simbahan. No? Pagsasakripisyo, panalangin ng taimtim, pagkakawang gawa na sa ating mga tao, napakahirap, pero parte yan ng paglilinis na gagawin ng Diyos sa ating lahat. Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, tulong-tulong din tayo sa paglilinis kay Jesus. Wag sana lang tayo nakatunganga sa ating buhay pananampalataya. No? Tulungan naman natin siya. No? Wag ho nating hayaan na siya lang ulit yung maglinis ng ating mga kasalanan. Minsan niya nang ginawa yun. No? Nalilinis niya ang kasalanan ng sanlibutan sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili sa krus. Ngayon, bawi-bawi tayo. Tulong naman tayo sa Kanya. Pangalawang bagay, mga minamahal kong mga kapatid, na panawagan ng Diyos sa ating lahat bilang mga mananampalataya, no? Nagagawin natin para matulungan siya na maglinis ng templo ng Espiritu Santo. Mga minamahal, we must follow the sequence, the proper ways of cleaning or cleansing. Di ba kapag maglinis ho tayo ng bahay, ako kung tinuturo pa ito sa mga anak, minsan ituro ho ninyo, yung mga mainam at proper ways of cleaning. Pagpalimbawa sa bahay, may second floor ka, saan ka mag-uuna maglilinis? Di ba ho, dapat ay sa taas, bago ka pumunta sa baba. Kasi mangyayari noon, pag inuna mo yung baba, at pinangalawahan mo, at sinunod mo yung taas, di dudumi din yun, nilinisan mo. Doble trabaho. No? O practical na lang, mga minamahal. Sa mga batang narito, ewan ko kung ginagawa nito, paghuhugas ng pinggan, pinag-aawayan paminsan yan. No? Di ba sa paghuhugas ng pinggan, alin ang unahin mo? Yung medyo malinis-linis. Baso, hawong, kutsara, tinidor, bago dun sa pinaka madumi. Kasi pag inuna mo yung pinaka madumi, ano mangyayari? Yung medyo malinis, madudumihan mo rin. Doble trabaho ulit. Ganon din. Mga minamahal ko mga kapatid, there's a proper ways and sequence in cleansing our soul from sins. Na ating nagawa. Kaya tingnan niyo po sa unang pagbasa, ibinibigay sa atin at pinapaalala sa atin ang 10 utos ng Diyos. It's our guidelines. Alin ba sa mga utos na ito ang aking nalabag? Alin ba sa mga utos na ito yung aking nasunod faithfully? Para sa pagkukumpisal natin, sa harap ng pari, hindi alam na natin kung ano yung sasabihin natin. Kasi sa kumpisalan, ang dapat na baon mo, kasalanan mo. Hindi kasalanan ng kapitbahay mo. Yun ang, kumbaga ay, proper way ng paglilinis ng ating kaluluwa. Kaya sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, let's do an examination of conscience. Alin dun sa 10 utos ang aking nalabag? Nakasagot ba ako sa aking magulang na dapat kong igalang? Nakapagnakaw ba ako? Nakamatay ba ako ng tao? Not in literal sense. Pwede natin makamatay sa tao ay yung pagsasalita natin ng masama sa kanila.
Nakalunya ba ako? No? Pinagdasaan ko ba ang hindi ko pag-aari? Pinagdasaan ko ba? No? Ang hindi ko pa asawa? Mga ganyang bagay. No? Para kapag nalaman na natin kung ano yung mga pinagagawa natin, and then, doon papasok si Jesus. Tutulungan niya tayo para linisin tayo sa mga dumi ng kasalanang idinulot nito sa atin. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng banal na misa, sa mga pagbasang atin napakinggan, sa mabuting balita, naglinis si Jesus ng templo. Ngayong panahon ng Kwaresma, tutulungan niya tayong maglinis ng templo ng Espiritu Santo. Sa ating parte, mga minamahal kong mga kapatid, tumulong din nawa tayo. Let's do our part in cleansing our souls and the souls of our brothers and sisters. No? At gayon din, sundin natin kung ano yung, kumbagay, sequence at proper way ng paglilinis ng ating kaluluwa. Huwag tayong mag-skip o umisip ng mga pamaraan na kung saan tayo makakaalwan. Oo, mahirap. Oo, minsan masakit. Pero parte yon ng paglilinis ng Diyos sa atin. Pagpalain nawa tayo ng poong may kapal, ngayon at kailanman. Tayo po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, maging mataimtim nawa tayo sa ating pagdalangin nang kalugdan tayo ng ating amang mapagkalinga sa panahong ito na naghahanda tayo ng ating sarili sa Pasko na muling pagkabuhay ni Kristo. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang malaking pananampalataya kay Kristo ang mag-akay sa lahat ng kaanib ng inang simbahan sa kanilang pakikipagtakbo sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang ang bagong kautusan ng pag-ibig ang magdingding sa sandaigdigan, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang lumakas ang pananampalataya ng mga kapatid nating nagtitiis ng hirap at gutom at yaong salat sa mga pangangailangang pangkatawan, nang patuloy nawa silang manalig na kaisa sila sa misteryo ng pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Upang sa kabuuan ng ating pamayanan ay mamalas ang templo ng Diyos sa pamamagitan ng pagtugon natin sa kautusan ng Diyos, na makita siya sa ating pakikitungo sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Sa gitna ng katahimikan, ating idulog sa Diyos ang ating mga personal na intensyon. Ama makapangyarihan, kami nawang tapat na nagsisisi at nagpapakumbaba ay makita mong iyong templo at pagpalain ng iyong kaligtasan at kalulatian sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain, upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo, ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay uliran tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka buong may kapal, banal ng iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, upagay sa iyong kadakilaan, pinarakilan ng lahat ang napalito mong anak, na siyang nagmulat sa ulan, sa Pilay ay nagparangal at nakiramay sala. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Diyos mo't pagkabuhay, kami
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bireng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalininisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pupupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa tagubilin na manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, awitin natin ng buong lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, pagpasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, pagdidiyang mo kami. Sa lahat ng Sama. masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at taliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kuya, yan nakakanta na. Nakakanta na. Iiyak ka muna. Ha? Napagalitan tayo. Abang na pa daw. Wait, tara ka. Aray, ay, ay. Ito na. Lagot ko. Kaya kanina ko
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ilikha mo kami ng sangbagong puso, hugasan ng kamay, nabasa ng dugo, linisin ang diwa, sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Akayin sa landas, patungo sa kapwa, iatid sa pigi na iyong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Amang Diyos, iyong baguhin ang tao't daigdig sa banal na takot, sambang nanginginig. Ibalik ang puso't bayang nanlalamig. Likhain mong muli kami sa Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paikinabang namin sa iyo banal na piging, pinagsasalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal,
pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikaapat, mga kapiyo, bahagi pa din ng ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagkikisa sa banal na pagdiriwang ng misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.